Quality, yan po ang tema ng ating video ngayon sa laban ng Lakers kontra Atlanta. And speaking of quality, ganito nga rin po yung nangyayari ngayon kasi may mismatch na si LeBron kontra kay Okongwu gawa nung galing ito sa offensive rebound. May kalayaan siya na kunin din tong matchup na ito at mag-ISO kasi good matchup nga rin to pabor sa kanya, 'di ba? Pero kilala niyo naman yan si LeBron, most of the time hindi yan pipilit ng tira niya kung may mas magandang tira sa iba. Hahanapin niya rin talaga 'yon. So kahit na pwede niyang solohin, nakita niyang maluwag ang depensa kay Ayton. Kaya agaran niyang binigay, assist pa sa kanya, easy basketball. Tapos gumawa sila rito ng double drag screen mga idol kung saan medyo hindi nila ginagawa to. Mas madalas kasi isang screen lang talaga. Ang kagandahan dyan sa double screen na iyan, nagkakaroon ng mga karambola sa depensa. Like, nagkakaroon ng cross matches sa kanila kung saan makakabenepisyo rin sa Ayton lalo kung may natatapat na maliit sa kanya. Tignan natin ang mangyayari. Ayan. Tinrap po ni Okongwu at Danielson si Luka mga idol kung kaya't naging signal din to na ipasa na kay DA dahil nga sa karambola na porotate si Nikhil dyan sa kanya. At mula rito ay wasak na rin ang depensa kasi you have Smart na sitting nasa corner at pwedeng pasahan. Pero syempre, ganda na rin po ng pwesto ni Ayton dito sa ilalim. Solid play yan, nakakagawa sila ng butas sa depensa at hindi yung namimilit ng tira. Kahit na kesyo, kaya nilang ipasok yung mga tirang pilit, mas okay pa rin to. Ika nga natin, quality. Ito nakikita ko na rin pong ginagawa ng Lakers yung version ni Coach JJ ng Horns play. Kita natin andyan si Vando at LeBron pumepesto, sabay kung sino sa kanilang dalawa yung hindi mapapasahan ng bola, siya yung magbibigay ng flare screen doon sa guard. So ngayon si Vando nga ang hindi napasahan, siya yung magbibigay ng flare kay Gabe. Kita natin na screenan nga po ni Vando tong si Alexander Walker dyan, kaya nagkaroon ng bahagyang space si Vincent. Good recovery naman din kay Nikhil at nakabalik siya sa harapan ni Vincent, no? This is well contested pero pinakita lang din natin yung play. Props kay Gabe kasi naipasok niya to at yun nga rin yung magandang sa ginawa nila this game. Ang daming umiscore except kina LeBron at Luka. Naging balanse ang atake at ganun dapat every game. Tapos ito, simpleng-simple lang din naman to mga idol, gawa nung na-double si Luka dyan ay matik may nalibre. So okay, at magaling nga si Luka na hanapin yon. Actually, pwede nga tayo matuto rito kasi kung kunwari ako to na isang mahinang nilalang lamang, kapag ganitong dinodouble na ako, matik ang iisipin ko ay over the head pass to. Palolobohin ko yung pasa papunta doon sa kung sino man yung malilibre na makikita ko. Pero si Luka, kalmado lang, hindi nagpapanik. Ang diskarte niya dyan na itong magandang step through upang maging malinis ang pasa niya. Wide open na po si Jake sa labas. Balikan natin yung talo nila kahapon. Dito kita natin na fast break sila umatake sa pagbubukas ng laro. Luka to LeBron, then ayan si Jake, libreng-libre rito. Humabol si Precious pero considered as good look ito para sa akin. Usually pag ganyan dapat sure na pero bokya rin sa tres si Jake sa larong ito. Kaya rin natalo sila sa game na iyon kasi marami naman din silang quality na tira pero binibricks lang din nila. Bumawi sila ngayon kontra sa Hawks obviously. Tapos ito yung time na ang init-init na nga rin po ni Luka so dinoble na siya sa half court. So syempre may nalilibre na naman. Biglang si Smart yon. Kita natin na may defender pa rin naman dyan in McCollum pero ito po ay considered na malinis na look na rin kasi galing sa help or rotate si CJ dyan. Kahit tumulon pa siya dyan ay hindi yan naabot kay Smart para matapal yung tira. At ito rin po yung klase ng mga tira na hindi nauhulog sa Lakers ng kalaban ng Kings. At least ngayon pumapasok na. Sample, heto. Mas libre pa nga si Smart dito Mas malayo yung defender mga idol na humahabol dyan. Pero ito pa yung tira na hindi pumapasok. Good look na talaga yan pero ganun talaga mga idol. May mga ganung klaseng pangyayari. Make or miss league nga din talaga to. Nung kalaban ng Kings, tag-alat sila. Again, kung quality shots din talaga ang pinag-uusapan, maganda rin na hinahanap o mas hinahanap ng Lakers si Ayton sa larong ito para sa ganitong mga mismatch sa ilalim. Big forward naman din si Johnson pero may size advantage pa rin talaga si Ayton kontra rito na dapat naman din talaga niyang gamitin. So kita nyo, mas nagiging delikado sila kasi nasasaktan kanila sa loob dito kay Ayton and sa mga drives ng Stars tapos sa labas din pag nagana ang mga tira ng iba. Mas madali talaga ang trabaho ni Luka at LeBron yan. Kaya dapat ganito rin ang maging mentality ng Lakers na kapag dinodouble either sina LeBron at Luka, dapat nasa isip na nilang mas madaling makascore kasi totoo naman. Naparotate si Okongwu rito sa labas kay Jay kasi nga nakakailang tres na din niya nung first half. At dahil nga sa pag-double kay LeBron, nagkakalituhan yung ibang mga Hawks players sa depensa. Look at Krejci, sabi niya, ay, tao ko pala to. Pero wala na, ganda na ng pwesto ni Ayton. Pagkalat talaga ang opensa, mahirap dumepensa mga idol at ganyan nga ang nangyari this game talaga. Si LeBron umiscore pa rin ng 30, si Luka 27 ang inambag which is normal naman din kasi sila nga ang mga leaders nyo.
Pero good games naman din yung naibigay nung iba. Si Ayton 17 points and 18 rebounds pa yan. Si Jake 17 points. Tapos si Smart naman ay 16 points mga idol. So ang opensa ay kalat. Basically lahat ay naging threat sa labas. Kasi kung kunwari si Ayton 2 points lang tapos ganun din sina Jake at Smart, di malamang nanalo pa rin ang Hawks sa larong ito. Gumana ang mga tira ng Lakers this game at nag-start din talaga yon sa paghahanap ng kanilang mga quality shot. Nagawa ng Lakers yan kaya na-snap nila ang kanilang 3-game losing streak. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.